Good morning at ito na yung last day natin dito sa unang campsite. Hindi pala campsite to, parang resort pala to. Carsip Beach. At tayo ay lilipat na ng ating pagkakampingan. Ibang gamit, iwanan muna namin kasi malapit lang naman yung lilipatan. Pero yung iba is dala-dala na namin. Kami na muna, malapit lang eh. Hindi na tayo maglalagay ng gamit sa top load kasi magtatagal lang tayo paghahakot at mahihirapan pa pag-aakyat. Idagdag ko pa yung ibang gamit para hindi sayang yung hakot. At naranasan din namin umulan dito nung pangalawang gabi. At dito pala sa parting to, kaya pala dito may harang. Kasi pagka umulan, lahat ng tubig dun ang diretso. Ipakita ko sa inyo kung hanggang saan inabot yung tubig. Ayan, kita sa gulong na marka. Tsaka dun sa kabilang gulong mayroon ding marka. Although safe naman yung dome natin na hindi mababasa sa loob, ang problema yung tubig na yung umagos dito, papasok doon. Pero hindi naman mismong naanuhan ng tubig yung loob ng tent. Dito lang sa may parting bukana na to. Dito rin nakapwesto si Jarvis nun. At di na muna rin namin sinama yung mga batuta. At sobrang dami ng gamit sa likod din. At ang daming pangyayari o eksena sa ilang gabi namin dito sa mismong Carsip. Mamaya namin ikwento ni Angel. Kailangang araw, alas 7:30 ng umaga. Kasunod nito, doon tayo sa Butchong. Para meron agad tayong spot. Baka maaga ang mga pupunta eh. Good morning po. Magkakamping po. Hindi po, overnight po kami. May nakapwesto na ba doon? Ano po ba kayo? Overnight po. 3 lang po. Tas may 5 batuta po. Tanda mo na ako, sir. Opo, sir. Sabi ko nga kay ate, balik na si sir. Dito, okay dito ano? Sige. Sige po. Okay na. Butit tanda ako ni kuya na caretaker dito. Doon tayo sa may malaking puno. Na dito, yung malaking punong to, meron namang katabing... Ito, nakalagay, video okay not allowed, napakalaki. Hakot lang kami, hakutin ko lang yung mga gamit dito. At si Rizel ay may iiwan dito para magbantay muna. Tingnan nyo yung kaibahan ng lugar dito kaysa dun sa unang pinagkampingan natin. Dito, may katahimikan. Sa laki pa lang ng sun age na to eh, matutuwa ka na kagad eh. Natutumahol na yung mga alaga ko. Akala siguro iiwan. Tapos din ang pagliligpit. Ayun. At yung 3 batuta lang ang kasama ko. At si Angel ay naglakad na doon sa tabing dagat papunta sa Butchong. Tamo, may buhangin ka pa sa mukha. Ikaw din. Mamaya na maglinis. Tama mga buha-buhangin nyo sa mukha. Dyan lang. Lilipat na tayo. Ayos. Tabi. Basta na lang namin itiniklop at isinalampak dito eh. Magsiset up rin naman agad pag lipat eh. Nandun na siguro yan si Angel. Bilis na naman maglakad dyan sa tabing dagat eh. Sana naman eh makaranas tayo ng katahimikan sa natitirang araw natin na pagkakamping dito sa Calatagan, Batangas. Yun na si Angel eh. Nasa may harapan na dun. Anong ginagawa mo naman dyan, Jack? Bababa na. Ay shit, pagkatapos natin mag-break up eh, magsiset up ulit tayo para ituloy ang ating camping dito sa Kaisip Butchong. Ayun yung magninang yung pala nakapwesto roon. Kaya kung meron din kayong spot na gustong pwestuhan dito, mas maganda na magpa-booking at ipa-reserve nyo na yung spot. Pag-set up na. At dahil katipa or low tide ang tubig dagat, hindi tayo makakapaligo. Ang layo na no mismong pwedeng paliguan tayo mag-unboxing muna. At unbox na natin itong dala-dala natin to. Kung ano ba to? Kita nyo ba? Hindi pala. Ito, yung kabila. Ito ay from DJI, ang bago nilang power station. DJI Power 1000 Mini. So mas maliit siya pero mas compact and mas malaki yung capacity. At bukod dito sa mismong Power 1000 na to ay meron pa silang pinadala sa atin na isa pa. Ito, mamaya malaman natin kung ano tong isang to. At ito ay magagamit din dito sa mismong power station na dala-dala natin. At syempre, unang bukas, hindi mawawala ang quick start guide at sticker na nasa loob. Tingnan natin. Medyo may kabigatan At bukod sa power station, may kasama na rin siyang power cord pag magcha-charge ka sa bahay. And then, solar charging cable. So ito yung dinudugtong sa mismong solar panel at ilalagay mismo sa power station para makapag-charge gamit yung solar panel. And then, ang bigat. So ganito lang siya kaliit. 1,000 watts na to.
This is the DJI Power 1000 Mini. Power button. Ayun. Para ka din pala nagbukas ng mismong drone yung tunog. Meron pa siyang 54% na charge na nandito sa mismong battery. And then, meron siyang retractable USB cable. Ito yung kagandahan sa kanya kasi once na malimutan mo magdala ng USB cable, meron na naka-attach dito. I-retract mo na lang. 100 watts yung max. Dalawang USB Type A na max ay 12 watts and one USB Type C, 100 watts ang max. And then dito, yung mismong SDC nila, yung mismong connector na mismong sa DJI mo lang makikita. At dito, ikino-connect yung iba't ibang accessories and pang-charge. So, AC input. Dito tayo pagka magcha-charge tayo sa bahay or sa grid, sa outlet. At meron siyang 4 na outlet. And then dito naman sa ilalim, meron siyang LED light. Grabe yung solid Una is, so itong cable na to is SDC to battery ng ating drone na DJI R3S. And then the next one is the DJI car battery charging cable. Kung saan ito ay i-connect natin sa ating battery ng sasakyan. Parang sa ganong habang tayo ay bumabiyahe, pwede natin i-charge itong ating DJI Power 1000 Mini. At ang kagandahan dito, dahil siya ay may built-in 400 watts car charger, mas mabilis natin may charge itong ating power station. Para magkaroon lang kayo ng preference kung gaano kalaki or gaano kaliit itong ating bagong DJI Power 1000 Mini compare sa lagi nating daladala at gamit-gamit na EcoFlow River 3 Max Plus. Mas mataas to kaysa dito. Pero in terms of capacity, mas malaki to. Kasi ito, kahit na ito ay mayroong extended battery, is nasa 858 watt-hour lamang yung capacity nito. So unang points para sa akin is yung capacity. And pangalawang points para sa akin is yung form factor niya na napakaliit pero with the bigger capacity. Dito tayo sa DJI. So itong DJI is meron siyang fast charging capable kung saan 0 to 100% kaya niya mag-charge ng in just 75 minutes. So sa rated output nitong dalawa, ito is 600 watts yung rated output. Ito naman sa 1000 Mini is 1000 watts. So wag kayong mag-alala dahil may safety features pang parehas na to na UPS. Pwede mo rin gamitin sa desktop kung halimbawa meron kang ginagawa and then bigla namatay ang kuryente, automatic yung mismong power nito ang magbaback up dun sa mismong desktop. So si EcoFlow River 3 Max Plus is meron siyang app sa Android or sa mismong iPhone. At ganun din naman si DJI Power 1000 Mini. Meron din siyang app na pwede mo i-monitor habang siya ay nagcha-charge or kung ilan na ba yung natitira at gaano kalaki yung nakokonsumo dun sa mismong power station natin. In terms of weight, alin ba ang mas mabigat at mas magaan sa dalawang to? So itong ating EcoFlow River 3 Max Plus is tumitimbang ng halos 11 kilos. Pero wala pa siyang 1000 watts Pero itong ating DJI Power 1000 Mini is 11.5. Biruin mo, halos 500 grams yung inilamang ng bigat nito pero meron ka ng 1 kilowatts na capacity. And in terms naman sa kanyang presyo, kung titingnan nyo at isa-search nyo ngayon sa Shopee man o saan man kayo bumibili, halos di naman nagkakalayo yung presyuhan nitong dalawang to. So para sa akin, kung kayo ay naghahanap ng power station na maliit at mas malaki ang capacity, is go for DJI Power 1000. Ngayon naman, ito naman ang ating magiging kaagapay sa mga biyahe at camping nating gagawin. Just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Mag-alas 12 ng tanghali at nakatapos na rin kami ng setup. At umalis kami kanina ni Angel. Namili pa ng ibang kailangan at si Angel ay inuubo. Bumili rin ng gamot.
At medyo nag-iba ang ating setup dahil dala pala namin yung ground sheet ng Montana para merong ground sheet dun sa mismong room. At ito ang aming pinamili. Mga konting pagkain. At meron kaming nakita ron na bilihan ng pizza. Akala ko naman yung pizza na ipapainit na lang. Ayun pala, on the spot. Tsaka palang gagawin, Mamma Mia Pizza. Para makakain ng tanghalian at hindi pa kami nakain eh. Hindi pa nagluluto. At mamaya-maya na magluluto si Angel. At meron pala kaming kasamahan dito na dumating kanina. Yung taga Zambales nagpaanod sa dagat. Oh. Dito nakarating. Juancho. Dagat pa rin. Ma'am El, ang Campaholics. Sir Balls. Si Ma'am Ali, bagong kasamahan natin dito. Yun. Yung dapat na pwestuhan namin nasa mismong front beach. Meron palang ibang nagpa-reserve at kilala nyo na kung sino yung nandito. Nagtutumawa pa. Oh. Hello po, hello. Wow, kuka ngayon ah. Grabe yung vlogger. Grabe naman to, meron pang kitchen area. O ba, mga naka na rin naka-gaslight na rin Oh, di ba? Para makatipid. Tingnan natin itong sa... Wow! Grabe naman ang baon ninyo. Heineken, ano pa to? Sabi na eh. Talagang run on the wheels At may bagsak na bata rito. Tulog. O yan, kain na. Freshly baked siya. Freshly baked. Doon sa binila namin eh. Talagang doon minasa. Ito yung stuffed crust eh. Meron nga. Ay, Ron. Oy. As in, hand toss na ginawa pa nila. Doon. Inintay namin. Yan nga na matagal eh. Meat lovers lang eh. Pero merong stop. Tingnan mo yung crust. Meron laman. Walang tapon. At yung mga batuta ay dito lang. Diyan lang Mamaya na. O kumain na. At maganda ang aming naging pwesto dahil malilong. Nasa ilalim kami ng napakalaking puno na to. Dahil magkakasama naman kami at magkakakilala, tabi-tabi na lang kami. At pati yung aming mga sasakyan, dito lang. Panay itim. Hindi pala itim tong dalawa. Parang gray. Ayan, nakahanay si Max. Yung bang gamit mong tent, pwede ba yan pang ulan? Baka mamaya umulan Pang Boy Scout nga daw eh. Hindi, sisilong na lang yan, dalawang yan. Umulan. Kamusta ang Pag ang umulan biyahe? dito kasi dome tent. Sana layo pa. Loyo bugong. Galing yung Bulacan eh. Tara, Layo ng ikot. Kasi pahinga muna. Bigla na wala ng hangin Sinara ko. Hindi, yung hangin na yung sa dagat. Alas 4 na pala ng hapon. Tunay? Bro, ayan sabihin na ba natin? Sabihin na ba natin? Sabihin ba natin pero hindi ko naman alam yung sasabihin. Syempre. Walang yan. Walang script on the spot. On the spot reaction. Oo. Kaya mo ako sinasama. Oo. O yan, on the spot kahol din ni Mocha. Bad news muna. Bad news. Yung experience mo doon. Experience pala namin doon sa unang pinuntahan namin na pinagkampingan. News ba yun o bad experience? Bad experience pala. News din, balita. Balita. Na- Balita. Sa 3 gabi naming experience doon. Kada gabi iba-ibang eksena. Medyo walang katahimikan ang na-experience namin. Kasi hindi naman siya campsite. Sa bagay. Talagang Resort siya kasi. Resort talaga siya. So, Na ang plano talaga is dito dapat kami sa Butchong. Dahil nga magsasara siya ng maintenance ng araw na yun. So mangyayari kasi, lilipat pa tayo muna agad din kung dito muna tayo. Oo. Tapos lilipat ulit tayo pagka nag-open Sayang ulit. naman yung setup natin na ganito. Oo. Ayun. So unang gabing experience. Alas 2 na madaling araw or mag-aalas 3. Saka makakita na biglang magpapatugtog ng ganong oras. Tapos yung nakiusap ka na hinaan, yung parang Galit pa. galit pa. Na, kasi Hindi. nagbayad daw sila. Actually, hindi parang. Yung entitled na parang sila lang. Kaya lang, public yung place. Ayun na nga. Though, sa ating part, kailangan, naintindihan din natin yun. Kaya lang, consideration. Yung hinahanap mo sana ay consideration. Kaya kami na rin ang nag-adjust. Kami na lang ang nag-adjust.
Pero dito naman talaga natin balak. Hindi naman siya nag-adjust. Kaya lang, kumbaga, nagpasensya ka. Teka lang, ingay nito na. Katulad ni Mocha, magpapasensya ako kay Mocha. Second night experience, ano nga ba yun? Meron kaming katabing pamilya na nakakatawa ng umaga, na ang saya-saya nila. Siyempre, bonding, oo. mga nag-boat ride pa sila. Ang nakakalungkot lang doon, yung pagdating ng gabi, na nagkakaroon na ng inuman, may alak na yung bawat May alak sa na. kanila. Nagkakaroon Nag-away na, nagtalo-talo. nagkakaroon na ng pagtatalo, no? Yun naman, kung anong oras na rin na ano yun, natapos nadidinig. Ang hirap pala ng gano'n na magkakamping ka ng maraming nakapalibot sa'yo. Hindi mo intention magmarites, Oo, kaya di- lang. kaso naririnig natin eh. Mamarites O ka. pumapasok eh. Yung lalabas ka at makikinig na lang. At saka parang wala rin naman silang pakialam eh. Parang nasa sarili din sila eh. Kaya Yun kami lang. hanggat maaari, yung mga alaga namin, pagka nag-iingay, sinasabay talaga namin. Pero Kasi in fairness ka sa mga aso, hindi tumahal na kanikay. hindi na. Nung, Ano lang talaga sila, yung pagka... may mga aso, tsaka yung mga nagtitinda Oo, yung dumadaan. nagtitinda. Tapos pag yung batang makyut na dadaan talaga, tapos sasabihin, aw, aw, aw. Kaya nakahol. Oo. And last night ayun na yung malala. Yung bago kami lumipat dito, yung experience na yun. Kasi May, ano na. nagkaroon ng pangyayari dun sa mismong pinagkampingan namin. Nagkaroon ng mga, sa madaling sabi, nagkaroon ng pulis na dumating. Oo. Nagka-arestuhan kung anong nangyari doon. So ayoko na lang din masyado i-elaborate yung mga pangyayari at yun sa kanila na lang. Ayaw na namin problemahin yung mga problema ng iba. Yun yung mahirap na kapag kadating sa pagkakampingan mo, imbis na ang hahanapin mo lang Payapa. Payapa, katahimikan. Yung Talagang- parang wala kang poproblemahin, pero nagkakaroon ka ng problema dahil sa mga nangyayari sa paligid. Nagpa-flashback sa akin tuloy yung video ni Pobs. Na, Napayapa siya doon. May gripo sa katabi. Paglabas mo ng tent, may ilog. Ayun. May nature, malamig. ayun, yun lang naman. Mga naranasan namin dun sa unang pinagkampingan namin. At ngayon na nandito na naman tayo sa Kaisip Butchong. At kitang-kita nyo ang napakalaking karatula na video okay. It's not allowed. Ang sarap Happy. basahin. Happy. At ito. At ang mga kasamahan natin na nandito ngayon ay natutulog yung iba naman ay nagpapahinga. At mukhang natagpuan rin namin ang camping site na naghahanap ng kapayapaan dito sa mismong Kais Butchong, yung masasabi ko na tahimik. Ayun yung good news. Nandito na tayo. Bukod doon sa good news na yun na nandito tayo sa matahimik na lugar, marami kasi nagsasabi about sa nangyayari kay Guapa na lagi nagkakaroon ng problema. So, ang isang good news dyan is kung napansin nyo ngayon, ang dala namin ay hindi si Guapa. Hindi natin dala si Guapa. Ang gamit ulit natin ngayon ay si Max. So baka meron na naman magsabi na Nanghiram ka na naman. nanghiram ka na naman, lalaspagin mo na naman yan. Laspagin mo na naman. Natatawa lang ako kasi totoo lang, may mga plano na hindi mo dapat talaga sinasabi. Kailangan, hanggat maaari, ikip mo lang. Let's just say lahat naman hindi naman sinashare. Oo, tawa. So, kahit pa yung sabihin mo, for example, yung nung last na kwentuhan natin nung nakaraan, may nag-comment sa sa last video mo na nagka-problema si Guapa, ni-rescue ka, pinuntahan ka, hindi mo man lang binigyan ng pamerienda or whatsoever. Yun ba ay kailangan pang ipakita na nagbibigay ka sa ibang tao? 'Di ba? So, magkaiba kasi yun sa binigyan na pinapakita mo. Kasi ikaw, that's another way of Saying thanks. saying thank you to those people na na-appreciate ka. But, kapag naman pinakita mo na binigyan mo ng certain amount, ang most probably, ang comment naman, ang yabang. Ganon. Basta may sasabihin at may Oo, sasabihin. may sasabihin at may sasabihin. Pero para sa akin kasi, Oo. ang makakapagkwento na nun, yung ibang mismong tao, na. yung mismong tao, hindi naman kailangan na sabihin na binigyan mo siya ng ganito dahil tinulungan. Ayun. So, speaking of Max, si Max po ay, It's another blessing for us. yan. Yun. Hindi po namin siya hiniram ngayon kasi sa amin na po si Sa Max. amin na si Max. Ayun. Yun. Kasi marami na rin namang kaming pinagsamahan, pinagdaanan sa mga biyahe namin nung si Guapa ay nasa Car Smart pa at ginagawa.
pinahiram pa lang sa akin umpisa ni Brother Actually, Jerome. tinutulungan Binebenta na yan. Oo, binebenta. So, Kaya tinutulungan ko rin si Brother Jerome na ihanap ng bibili. Ngayon, dahil may kakayanan na rin naman tayo na bilhin si Max, why not? Kami na lang yung bumili, di ba? At isa ring magandang blessings kasi sa nangyayari ngayon kay Guapa is magkaroon ng kahalinhinan ba? Oo. So, ang decision namin, kapag kami magkakasama nila Angel or family, sabihin natin, si Max ang gagamitin. Pero pag ako lang, adventure, mga ganyan, si Guapa ang gagamitin ko. Wow, parang sinabi niya si Max kasi dahil malaki yan sa Max. Kaya nga Max eh. Si Max ang Kaya nga malaki. gagamitin kasi Max yung sasakay. Ano yun, depende sa kung saan pupunta ang lugar. Oh, depende, malay nyo din naman. Makasalubong nyo ako. Ako pala yung nagdadrive kay Max. Wow! pares dala. Pares dala. Aking si Guapa, yun si Max. Nakakonvoy kami. So, hindi natin alam. Wala namang nakakaalam kung anong plano sa Plano sa atin nila. plano sa amin ni Lord. So, Kasi nga, mas maganda yung plano niya eh. mas Diba? maganda yung plano niya. Although, binigay muna sa atin si Guapa, pero yung pangarap dati namin na Maximacy, Oo. ngayon lang Pero, ibinigay. eto ha, ano na ako, jump to conclusion na ako. Ah. Sorry ha. Pero, hindi dahil nagkaroon ng Max, sa nature kasi ng ginagawa mo, gagamitin mo. Kasi wala po kaming option. Yun lang po yung meron. Yun pa lang yung meron. Yun pa lang yung Yun pa lang yung kaya namin. Oo, yun pa lang. Kaya sa mga nagsasabi na mag-upgrade ka na ng 4 wheels, mga ganyan. Yung magpa-4 wheels po kami, i-AI muna na. Kasi hindi po namin kaya. Hindi pa kaya sa ngayon. Sa ngayon. So, darating po tayo dyan. So, Oo, lahat hinahinay naman lang. ng bagay. Hindi kasi pwede yung dahil gusto mo, ibig sabihin, kailangan mo. So, marami pang bagay na mas inuuna. So, sa ngayon, yun lang po yung kaya naming bilhin, gamitin. Tsaka magkaiba talaga kasi gastos ng tuk-tuk sa mismong 4 wheels. Na-appreciate po Oo. namin yung gusto nyo para sa amin. Ano? So, especially dun sa mga taong talaga nakakakilala sa'yo, sa atin, At mga matagal na na nakasubaybay. matagal na nakasubaybay. So, in God's perfect time, nangarap siya para sa amin, nangarap kami na para sa amin. Ngayon, dumating din si Dumating Bia. na, tapos si Bia, no po. So, si Bia, yun po yung ginagamit kong motor. Aerox. So, Bia, short for Biyaya. So, kung ibe-bless po kami na magkaroon ng 4 wheels or baka 6 wheels or 8 wheels. 8 Mamaya, wheels. 8. Ano ba yung 8 wheels? Bus na Truck yata yun. na yata yung 8 wheels. Eh, yung 6. Hindi 4 wheels pa rin yung bus, di ba? O, di ba? Hindi natin masasabi kung kailan yun. Kami, since yun lang yung kaya namin, so yun lang po yung kaya namin ipakita. So, alam naman namin doon sa iba na concerned din sila. Though, hindi lang maganda minsan yung way kasi parang pinapangunahan. Pinapangunahan. Gusto parang minamanduhan. Ah. So, hindi po ganun. So, lahat naman po tayo ay may sari-sariling opinion and you are entitled sa ganon. Kaya lang kasi kung lahat ng comment na ganong klase ay papatulan, wala po kaming gagawin sa buhay. Para lang kaming At saka- empleyado na utusan sa mga Oo, gusto. At saka yun naman ay kung ano yung ikaloob sa amin, yun yung gagamitin. Oh, another good news. Hindi pala. Bad news muna. Ito, bad news na talaga to. Wala ka na kasing trabaho. Wala ka ng trabaho. Wala na for now. Ano naman ako hindi naman ako as in walang trabaho. Oo. Ano lang yon is just a vacation leave for a whole year. Yung sinasabi ko sa inyo na mag-resign na si Angel para laging kasama. So, hindi pa naman siya full talagang resign. Actually, pinagplanuhan na namin to 3 years ago na, no? Yung decision natin as one naman, hindi muna resign, magpahinga lang. Magpahinga lang. Siyempre, unang-una, to think kung talagang kakayanin ba na siya lang yung totally na merong work. So, ano ngayon? Freelancer ka na. Ganon. Hindi. Ako isang babaeng free. Actually, yung 3 years ago, kung napanood nyo yung vlog namin nung pinapahiram pa kami ng Bajaj, pumunta kami ng Dingalan, Aurora. Kaya gusto ko sanang pumunta ngayon ng Dingalan para maalala lang yung mga pangyayari na yon. So doon, sinabi ko na bigyan mo akong 2 years. Kung may sasakatuparan yung plano. Pero humirit ka 1 taon.
Isang taon pa. Isang taon pa, kaya naging 3 years na ngayon. So ngayon, may mga balak kami. Kaya kami ngayon nag-ride is dahil may mga balak kami in 2 years time na ayaw ko muna naming sabihin. Kasi may mga plano na minsan pagka Ano yun? nasabi mo, Oo. hindi natutuloy. Working progress. So work in progress, in 2 years time, meron kaming plano. Yun yung goal. Oh, yun yung 2 goal. years. Oh, 2 2 years. years. Pwedeng mapaaga, Oo. pwedeng medyo ma-delay. Pwede. Pero yun yung Wina-work out. Parang 2 year goal. Mm-mm. Matupad na siya. Before 2026. Oh. In 2 years time, maraming mangyayari. So, yun yung hindi natin alam. So, Enjoy pa lang yung ride ng buhay sa 2 years na yun. Katulad ng 15 years. tsaka tulad nung 3 years na journey ko dito sa pagbablog sa 3 YouTube. years na ba? Wala Oo, pa. 3 years na. 2020 ako nag-start eh. So, Magti 3 years pa. Kasi yun yung taning ko sa'yo. kaya nga, Yun yung kumbaga, taning ko sa'yo. yung anong yun, at least, bago May nangyari. mangyari yung 3 years na yun, May nangyari. nagawa ko na. So, dapat yung goal natin na 2 years, Ngayon, matupad yun. oo. So, gano'n naman eh. Every time na meron tayong nagagawang goal, na-achieve natin yung gusto nating magawa. So, meron ulit tayong next na dapat na goal na gagawin. Nang sa ganun, in progress lagi. Lagi tayong, ang tawag dito man, Lagi kang merong nilulook forward. yun, laging meron tayong nilook forward na gagawin. Kasi once na nagawa mo na yun, alam nga naman, hanggang doon ka na lang. Tumigil ka na lang, di ba? So, kailangan ulit mag-set ng goal. Kaya ngayon, meron ulit kaming set ng goal or plan in 2 years time. Kaya abangan nyo, sasabihin naman namin sa inyo once na Pero ang galing. nagawa na namin. Before matapos yung na yun, na ano mo naman yung goal, no? Oo. Before matapos yung taning na 3 years. Oo. Tsaka talaga kumbaga, Sinipagan mo lang. pinagsumikapan ko rin naman talaga. Kailangan magawa ko na yung goal na yun. Kasi sa oras na hindi ko magawa yun, ay magkakandaletse-letse na yung buhay natin. Hindi naman siguro. Siguro, minsan kasi, sa bagay, sa lahat, sa ano naman ang journey, sa journey mo, sinusubukan at sinusubukan ka. Alam mo, nung time na sinasabi natin na gano'n ng nung God will always provide, nag-iba eh. Nag-iba yung yung takbo. Tapos, Kasi, yung plano baga, although nababago yung plano, pero may mas magandang nangyayari. Ganun yung nangyayari nung time na yon. Tapos yung in time na kailangan mo ng tulong, na hindi mo naman alam kung sino tutulong. Oo, laging merong person na sinisend. Oo, ganun yung nangyayari. Kaya malaking bagay talaga na hindi mawawala din sa inyo yung pagtitiwala at saka paniniwala sa kanya, no? Yun yung isa rin talagang nagpatibay din na magawa natin yung goal na yun. 3 years. Siyempre, meron ding tulong din galing sa ibang tao. Oo naman, di naman mawawala yun. Tsaka, alam mo, pag wala yung ibang tao na na-involve, Oo. hindi masaya. Alam Lagi mo namang yun, meron. yun Kumbaga, kasi, yung sa bawat pagsubok, meron ka nakikilala. Though merong hindi totoo, oo. pero mas marami ang totoo. Oo, tama. Yung mas marami yung tunay at yung genuine na pagtulong talaga. Oo. Yung genuine na friendship sa lahat ng Kasi, marami ako natutunan sa mga nakikilala ko. Na tipong, merong nakikilala ka na may kailangan sa'yo. meron Sila yung naman Ah. meron namang tao na hindi mo siya kailangan sa buhay mo, pero tinuturuan ka ng parang magandang learning experience. Oo, tama. Kasi ibig sabihin, mawala man yung tao na yun na hindi magtatagal sa buhay mo. Oo. Nag-iiwan siya ng lesson learned pag umalis. Oo. May mga experience pa rin na madidevelop yung mga pakikisama mo. Lahat ng dumadating sa buhay mo may purpose. Meron silang purpose.
masama, mabuti, at the end of the day, meron at merong kang matututunan sa lahat na nai-experience. Tama. Madapa ka doon, may tutulong sa'yo, merong wala. Diba? Doon ko rin natutunan na, no? Kung paano magbibigay ng tiwala sa isang tao. Oo. Na Magbibigay- kakikilala ko lang, ganyan. Hmm. Di ba? O, kaya namin na pag-uusapan yan. Alam nyo kasi, meron din siyang kinalaman sa plano namin nun. Na muntik-muntika ng hindi mangyari. Pero kasi, nandun pa naman sa proseso ng ano eh, na syempre sa panahon ngayon mahirap magpakasiguro sa isang bagay kapag wala kang parang ano naman yun? Assurance. Yung assurance. Bukod sa assurance, yung rest back. Oo. Parang Kumbaga kung mabigo yung plan A, meron ka pa bang plan B? Eh, pag Syempre, nabigo yung plan B, meron ka pa bang plan C? Oo. At diba, ang letters naman hanggang A to Z. Oo. So, ganun din sa planning. So, ibig sabihin, mas tinuturuan lang tayo paging wise. Oo. Hindi lang naman pagiging wise eh. Nandun pa rin yung pagiging humble, yung pagiging mabuting tao mo, as long as na wala kang tinatapakang iba. Oo. So, Sa mangyayari sa amin in 2 years time, maraming papasok na tao sa buhay namin na hindi namin alam na kung tutulungan ba talaga kami or kung makakabuti ba sa yung tao na oo, yun, ganon. or Kasi nga merong mga bigla-biglang problema na dumarating. Eh, yun yung mga challenges naman kasi. Challenges na kailangan mong harapin at lagpasan para makapunta ka dun sa plano at goal na gusto mong gawin. lahat naman ng kalsada merong humps. Tama. Lahat naman na panahon merong storm. Oo. Siguro naman pagkatapos nitong ride and camping natin refreshen up ka na rin na naman sa work mo. Oh, pwede na mag-work tomorrow agad. Kasi malaking bagay yung makapagpahinga ka sa lugar na tahimik. Yung makapag-unwind ka man lang. Para maging ma-energize ka ulit pagbalik mo ng work. Mahirap yung laging trabaho na lang lagi. Commercial break muna. Ang mga batuta. Oh. Ay, dyan lang. Huwag nang kaakit dyan. Hindi pwede magdikit tong dalawa. Ay, nako. Itong mga batutang to. Makakita lang talaga ng aso at saka ibang tao nag-umano na. Ayan. Pil na nila si Max. Nandun lahat sa ilalim ni Max Basta sabi ko lang doon, yun ay desisyon namin pareho. Hindi ako lang. Hindi siya lang. Siyempre, may sarili din akong desisyon. At saka ano yun career ko yun So, ako, sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako magde-decide. Pero alam ko naman nakasupport ka. Kaya lang, syempre, gusto ko din naman pagbigyan at subukan yung gusto mo mangyari for us. Oo. So, ayoko din naman pagsisihan at sisihin ka sa desisyon na kung susundin ko lang yung gusto mo. Oo. Yun. Tsaka, kumbaga susubok ka lang ng iba Susubok lang po ako ng iba. na yung tipong mas magiging magaan ang trabaho pero kaya namang sumabay yung kinikita. Pero hindi ibig sabihin nun is lagi ko na siya makakasama sa camping. Oo. Kasi may mga iba pa rin gawain na kailangan gawin si Angel. At siguro kung halimbawa man, at least once a week. Mas Once a ano week. naman ngayon, mas more chances of winning ka. Kasi minsan, balakid talaga yung dun sa work. Siyempre, obligasyon mo yun Employed ka dun Parang mas magkakaroon kami ng mas maraming time sa isa't isa. Wow! Oo, kahit na magkasama kami, sa labas ako natutulog. Buhay camper. Pagkasama lang naman si nun. Si Kasama si Rizel. Rizel. So sana happy din kayo at masaya kayo na mas madalas nyo na makikita ang kasama ko sa camping to si Angel or kung may lakad man kung saan man Depende pa rin yun, syempre. Depende sa sitwasyon. Depende. Ano yun na lang gagawin ko sa'yo, sumunod. Baka naman pagsisihan mo kasi ano yun, ako na lang lagi ang kasama mo. Tsaka yung ngayon na isang taon is pahinga mo na rin. Oo, pahinga Sa na 10 rin. taon din. Pahinga sa sarili, pahinga sa maraming bagay. Oo. Siyempre, iba rin naman kasi ang
load ng isang guro. Pero mapapagod pero hindi naman yung susuko. Magpapahinga lang. O ayan ha. Ayan naman, ayan naman. O, linaw na naman ha. Oh, tamo. Itong tatlo ang tinatahulan yung asong nandun. Pero itong dalawa nagtatahulan, no? Nag-aaway kung sino dapat mas malapit kay Wancho. Dito tayo sa tabing dagat. Pagmasdan natin yung sunset dito. At, wow, nagpipicture pa. Ang dalawa, pictorial. Okay, labas mo na yung pangmalakasan mong two-piece dyan. Ay, ito, 1 piece, 2 piece, 2 piece. At dito ang magandang pwestuhan dito, eh. Oh. Merong upuan. Tambay tayo dito. At to, malapit na ang sunset. Dito tayo, man. Sarap ng hangin. Ano, boss? Handa ka na? Sa isang taon? Huwag mo akong tanungin. Ikaw, tinanungin mo sarili mo, tama ba ang desisyon mo? Sa isang taon? Handa na ba tayo sa isang taon? Kung anong mga adjustment? Ngayon pa lang, nag-uumpisa na ang kailangang mag-adjust. Time para sa sarili. Mga ilan ang time para sa sarili? Ilan ang time para sa akin? Aba, lifetime. Hindi naman ibig sabihin hindi magkasama, hindi na healthy yung relationship. Mas healthy nga yun. Kasi binibigyan mo ng time ng isa't isa Di ano? para sa sarili. Bukod pa yung para sa ating dalawa. Ikaw yun, ako yun. Tapos tayong dalawa. Maganda rin yan, no? Minsan namimiss din. Kaya minsan solo-solo lang din muna. No? Oo. Mahirap din yung magkakalash at magkakalash. Alam mo yan. Danas mo yan. Magkakalash. Di, pag nag-North Lap tayo, clash. No? O, Clash of the Titans. Langoy na! Naka-two-piece na eh. Aura-aura lang Ayan, yun. araw-araw lang ba yan? Ito na po yung behind the scene ng mga pictorial. Ano mag-joke? Tayo mag-asawa. Pawis-pawis. Amili, ako naman magkakamera sa inyo habang naglalakad, magka-holdingan. Tapos na daw sila sa irang ganon. Ito si Jarvis, oh. At nagwawala yan si Jack. Sige, pagurin niya yung dalawang yan. Patakbohin nyo. Ano, akit ka? Ayan ha, hindi pa na-memorize ha. Ito may mata niya. Alam mo ba yung pampatak? Oo. Gumagaling na kasi, kaya parang may red race. Pag-room na naman to mga to. Haba na naman. Okay. Oy, check! Check muna! Kailangan ipapacheck mo kasi baka shot ka ng shot. Ganun pala yun. Pala nagustuhan nung Alam niyo na ha, pagka kayo ang photographer ng asawa niyo, ng partner niyo, pacheck niyo muna. "7:30 ng gabi at wala pang magluluto sa amin. Natulog yung aking si Angel. Tulog dun, oh. Bagsak. 3 gabi ba namang hindi nakatulog ng maayos eh. Hindi kayo matulog din mo ka. Tamo mga ano mo, tulog, oh. Ano, ayos ka lang dyan? Si Karen? Wow. Napakaliwanag. Ano, nasurvive pa yung nalaglag? Oo. Kasi pag binaligtad mo, Ito ano? pag binaligtad mo, doon mga buhangin. Doon makikita yung buhangin. Kebabs. Grabe, sarap. Yung taga Zambales, oh. Yun no, what's up guys? Welcome to Batangas. Napapansin nyo, napakatipid magsalita ngayon ni Wancho. Uy, issue kasi na. Oh, yan, seryosohin nila tayo. Baka naman, TF naman. Parang ayaw mo sa amin, pre. Nagbago na, ano?
Busy naman si Sir Bolt sa pag-iihaw ng, ang tawag dyan? Pagkain ng Arabo. Kebab daw ang tawag dyan eh. Wow. Chicken kebab. Yan. Chicken kebab. Naku, kulang yata ang 5 stick dito sa isang to eh. Ang lasa niyan eh. Ayos. Gusto mo naman. At ang mga batuta ay tahimik na dahil pinakain ko na. Wala, tulog pa si Angel eh. Tulog pa ang Angel. Talagang nagbabawi ng lakas. Boss, ano, kamusta boss? Sabi, may sinasabi si Wancho kanina, Ma'am Angel. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, di dyan. Pre, buhatin kaya natin si Ma'am Angel. Lagyan natin dito. Sabi ni Ma'am Angel, di ka ba pupunta dito para kumain o kami pupunta dyan? Are you ready? Ito na! Gusto nyo maranasan? Ay, nang hangin, oh, grabe oh. Tribo na ata to. Kailangan ko nang itali yung dito sa harap. Yung mga pegs naman ng dome tent na paglalagyan ko na. Yun na lang mga sasarado. Ready to, boy! Ready to! Buti na lang lahat ng mga sa mismong paa ng ating dome tent, pinaglalagyan ko ng pegs yan. Hanggang dun sa dulo. So pagka tribunada, ang galing ng hangin, galing dagat. So malakas yan kasi wala namang harang dito sa may parteng dagat eh. So itong sa may parteng gilid natin, okay lang naman kahit na bukas to. Ayun, nagising na. Akala ko hindi magigising eh. Oh. At nag-e-edit ako eh. Malapit na ako matapos. Meron pang 33% ang ating DJI Power 1000 Mini. Oh. Malitang naman yung konsumo pa. Oy! Yung kay Wancho natin kasi medyo mali yung pagkakalagay niya. So dapat yung pinto nakaharap sa mismong dagat para yung aerodynamics dadaw-sus lang dito yung mismong hangin. Ayo, dinadala eh. Check nga natin yung kila Sheboy. Mukhang karpintero ko ngayon, boy ah. Uy, boy pa ba'y nasa loob nito? May tao pa ba rito? Asan? Nasa loob. Oh, yung ano mo, bumaluktot na yung paa. Oh, wala na palang tao dito. Kala ko may tao pa dito eh. Wala. So kapag kabundok o tabing dagat, huwag kayong magpakakampante na walang pegs yung mga tent ninyo. Hanggat maaari may tali, tsaka lahat ng paa lagyan ng pegs. Lakas ng hangin. Alauna ng madaling araw, mga nagpupukpukan dito. Ano, uuwi pa ba kayo? Ilang oras? Tent ko tayo mo? Wala na yung tent mo, hindi na lang, nauna na. Walang tutulog. Talagang ano na, magtatag-ulan na. Beach camp pa more. Yan. Huling hirit sa tag-init. Buti na lang pala, nagawan tayo ni Sheboy ng pwesto, no? Oo. Di sila sumasalo. Sila sumasalo ng hangin mula sa dagat. Sabi pa ni Sheboy, doon daw ako sa harap niya. Sana daan lang tong ano, itong malakas na hangin na to, kung tribunada man to, daan lang to ng kung hanggang anong oras. Pag nasana samahan ng ulan. Mahirap pagka may kasama pang ulan eh. Hanggat wala pa namang ulan, pwede naman natin buksan to para tumagos-tagos yung mismong lakas ng hangin. Buksan muna natin. Bye-bye. Ingat ha. Salamat din. Next time na lang ulit. Chat mo na lang pag nakauwi na kayo. Sige, ingat. Dahan-dahan lang.
Sila sir pala na nakatama raw doon, kilala pala tayo. Ikahapon ko pa tinitingnan yung tama raw nila. Bigyan lang natin ng sticker. At saka syempre, RC perfume na din. Ano ba to? Pambabae, panlalaki. Ay, ito. Ay, ito. Sir! Pabango. Thank you. Ano dito eh. Malinsangan. Ito from... Ito, sticker sir. sticker. Akay na pa bahala. Thank you. Pangalan niyo muna sir. Jake. Jake, at saka si sir. Nonoy. Tingnan mo yan ano nila. Tama raw. Nahiya nga ako kahapon nung makita ko eh. Nung makita ko yung tama raw, sabi ko bihira na kasi. Nahiya nga ako, pero gandang-ganda din ako kahapon eh. Ito okay na to, no? Oo. 4x2 pa rin, pero inilift lang siya tsaka pinalaki yung gulong. Bihira ka na rin kasi makakita dito sa mismong south ng Tamaraw FX na alagang-alaga pa. Kalimitan, nakikita ko Tamaraw FX, ano na eh, Cordillera. Oo, pero ano na, talagang laspag kung laspag na. Tsaka nakita ko rin, naka-dome tent na black dog. Dalawang room nila, dalawang magkadugtong. Ganda. Ganda setup nila. Hello po. Ayos ang setup eh. Di naman po kayo inano kagabi ng tribunada. Nakita ko rin kayo, nagpupukpok din kayo eh. At teka lang, kuha lang ako ng RSK, ma'am. Thank you po. Wala po yun. Sige po. Nahiya kami, Wala eh. nahiya kami mag-usisa kahapon. Pero Nahiya kami kahapon, pero gusto ko talagang makita. nila eh. Eh, saan pa kayo, ano yan, after yan? Uwi na rin po, bukas. Bukas pa kayo. Kami hanggang ngayon na lang at meron din akong lakad pa bukas eh. Kung wala lang sana, kahit hanggang 30. Oo, kami sana. Konti na lang, matatapos na. 12:30 ng tanghali. Thanks to you, matatapos na. Wala akong ginagawa. Napuya, tapag-edit ah. Sarap po. Tapos na oh. Tapos na oh. Ito, isa oh, sasaglit lang to. Uuwi na agad ng Sambales to. Langoy lang ako, nasa Sambales na ako. Sir, sabi ko na eh. Sticker sir. Laging ano Wala yun. Thank you ah. First time kasing mag-camping ni Lazar dito sa mismong Kalatagan. Ay, sila yung kahapon na tuktok doon sa may likod namin. Eh, syempre, nahihiya din naman akong magtanong. Eh, nung kanina, nung nakakwentuhan na natin yung may Tamaraw FX dito, eh, tinanong ko na si bro kung ito ba ay diesel or gasoline. Eh, gasolina rin pala to. Kasi nakita ko parang ang laki ng makina sa likod eh. Paano, sir? Nice to meet you. Ako'y mag-aano muna. Liligpit lang muna. Nice to meet you din. Sige po, salamat po. Kita-kits na lang sa susunod. At tutulungan ko na magligpit tong aking asawa. Ayun pa! Siyempre, dome tent na lang, tsaka yung iba eh. Sige. Baka sundan pa kayong tribunada. Bayad, parking. Tawad. Sige, ingat. Huwag tayong nakalimutan. May ingat kayo. Ingat kayo, Pag may nalimutan kayo, edi pagkita na lang ulit. Lagi ka naman ganun eh. Bahala. Oo. Sige. Thank you, Tay ah. Anong pangalan niya, Tay? Jing po. Jean. Pagka bumalik-lik ako ah. Sige po. Okay na ba kayo dyan? Oo. O, Jack. Para mas dumami gamit natin ngayon. Hindi, na-rearrange lang. Gawa ng cooler. Yung cooler may laman na. Oo, So yung kasi mga may dating laman nasa yun. loob ng cooler, nakalabas na. Nakalabas na. Okay. Kaya pala parang ang dami. Hoy, Mocha, hinaharangan mo na naman ang nanay mo. Oh. Siyempre, pwesto niya yan eh. Oh. Alas 3 ng tanghali. At buti na lang kumulimlim. Hindi na ganun kainit katulad nung kanina. Yung ilang gabi nating pag-stay dito sa mismong Kaisip Butchong, actually, ang ginawa ko matulog na matulog. Si Angel din, nagbawi rin ng tulog dun sa 3 gabi naming walang gaanong tulog dun sa unang pinuntahan natin. At kasabay natin sila Ma'am El at saka si Sir Bolts ng Campaholics at si Wancho na nakasakay din sa kanila. Gawa ng si Sheboy on the go ay umuwi na kanina. Gumaw na. Gumaw na. Sumakses na eh. Sumakses na sa break camp eh. Abay! Arel! Halika! Teka lang, at iisa na lang kasi natitirang RC perfume dito. Ha? Para magka-jowa ka, ha? Sige! At si Mariel kasi talaga ang nag-aasikaso sa akin simula nung unang camping ko dito. Siya lagi humaharap. Bumigat tayo. Bumigat! Ang dami mo pang dalang mga natirang pagkain eh. Hindi naman. Hindi, yung drinks. Madami pa. Yung Yung mga dalawang lutuin. ano? Mga lutuin, marami Wala pa. na. Wala na. Ano na lang, pork chop na lang yung Pero natira. feeling ko bitin ako eh. Bitin ang 2 gabi natin dito sa Kaisip Butchong. Kasi inis.
medyo inis at irita ang naramdaman natin dun. Dun sa unang Oo, kaya tatlong gabi lang, natin. Di naman natin masisisi. Ay, ganun talaga. Pero, kumbaga, naging masaya ka naman nung 2 gabi. Aba, Pati ang chika mo kila Ma'am El at saka kila Saka yung Sheboy. nabawi. Yung company, sa company talaga. Ako naman, nagbawi talaga ng tulog. At maraming salamat din kay Patrick and kay Karen. Shoutout pala sa bayaw ni Patrick na si Ralph at sa kanyang kapatid na si Joyce na lagi nanonood din sa atin. Ano, Jack? At dahil bitin tayo sa camping na to, at alam ko na bitin din kayo. Dahil yung isang araw hindi na ako nag-vlog dahil in-enjoy ko rin naman talaga yung pagpapahinga. Camping pa tayo? Go! Bago ang pasukan Okay. Landing point kasi hindi pa doon nakakapunta si Rizel doon At saka para matesting at magamit din natin yung ating bagong power station na DJI Power 1000 Mini. At hindi ko rin pa kasi na ikakabit yung mismo kasamang car charging cable. Siya, diretso na rin tayo ng landing point at dadaan lang kami sa makakainan dito sa mismong Calatagan, Batangas. Do you want me to stay or do you want me to go? There is someone for me and that someone should know. That someone is you. So, dito na tayo sa bahay at dahil 5 araw tayo sa Calatagan, Batangas at medyo kailangan kong bumawi ng lakas para sa landing point natin dahil nabitin rin naman tayo sa mismong pagka-camping natin doon. Inom muna tayo ng ating Pau de Arco para makabawi-bawi ng lakas para meron pa tayong lakas sa pagka-camping sa landing point. So, chinarge ko na yung ating DJI Power 1000 Mini at ito na lang yung dadalhin natin sa landing point. At ang bilis niyang mag-charge dahil umaabot ng 1,000 watts or 1 kilowatt yung mismong input nitong ating DJI Power 1000 Mini. At kaya hindi ko siya pinull charge ng 100% dahil kasi gagamitin natin itong car battery charger ng mismong DJI. At katatapos lang umulan sa amin dito. Ayun, basa yung kalsada. Pero pagkatapos umulan, diretsong init kaya mas lalong uminit ang panahon. Ay, grabe. So, inaayos ko pa yung mga dadalhin natin sa landing point at ikakabit na rin naman natin dito yung mismong car battery charger. At ang battery ni Max ay nandito sa mismong ilalim ng upuan. Ayun Hindi ko alam kung ilang capacity nito. Pero syempre, i-charge natin yung ating power station kapag umaandar si Max. Dahil may kaliitan lang to, maliit lang ang capacity nito. Sigurado na madi-discharge to, malolobat. Ito, reminder para sa mga magkakabit ng kanilang car battery charging cable tulad nito or kung ano mang accessories na make sure ang una nyong laging ikakabit ay positive bago negative. Positive muna. Ang positive, tandaan, ay kulay pula. Ang negative ay yung kulay itim. So make sure na laging uunahin magkabit ng positive bago ang negative. At reverse naman, kapag ka i-disconnect, uunahin mo munang i-disconnect ang negative bago ang positive. Okay? Para nang sa ganun, maiwasan yung pag-declap o yung pag-spark. Mamaya kasi, inuna mo yung mismong negative and then pagkakabit mo nung mismong positive, nag-touch sa mismong ground or body ng mismong sasakyan, sigurado magdidiklap yan, magkakaroon ng spark. Natanggal ko na yung connector sa mismong battery at kinabit na rin natin itong mismong cable na pang-charge sa ating power station. So, unang ikakabit, tandaan lagi, positive muna itong pula and then yung negative itong black. At may kahabaan din pala itong kable na to. Grabing haba pala niya. Abot to hanggang dun sa likod. Kahit dun sa mismong pinaka lagayan namin sa likod, abot na abot. Init. Yung kapapaligo mo lang. Pero paglabas mo ng bahay, pawis-pawisan ka na kagad. At naayos ko na yung mga dala-dala natin gamit. Yung sa taas, medyo inuntian ko lang kasi si Angel ay magmumotor gamit si Bia. So walang tao sa loob ng mismong tuktok sa likod. So doon ko inilagay yung ibang gamit para na sa ganon, may bigat yung sa loob. Subukan na natin tong ating car battery charging cable ng DJI kung gagana ba. Ang napon ako dito sa cable is meron siya ditong fuse for safety purposes, syempre. Fuse ang laman nito, tingnan natin ha. Ang fuse niya ay, ang laki. 80 ampere na fuse. Tama ba? 80 ampere? Oh, 80 ampere nga. Oh, nakalagay saksak natin. Try natin. Meron siyang nadidetect na volts from the cable. Ang problema, walang pumapasok na kuryente. Siguro dapat bukas yung mismong makina
try natin i-start yung makina kung ito ay magcha-charge. Ayun, may pumapasok-pasok na kuryente sa ating power station. Ilan nga lang. Depende pa rin sa lakas ng makina or lakas ng battery yung magiging charging input ng ating power station. Inalabas naman yun. Tingnan natin sa 65 watts, kung mapo-full charge niya yan, hanggang papunta tayo ng landing point. 4:45 ng hapon, mag-aalas 5, at nandito na naman si Angel eh. At nandito na yung mga batuta. Si Jarvis ang nandito sa may harap ko. Sunod ka na lang doon ha. Ingat kayo ha. Iligo mo. O syempre, ligo muna. Mais kayong apat dyan ha, mais kayong apat. Dyan lang, Jarvis. Dyan lang. At uuna na kami ng mga batuta dahil si Angel ay maliligo pa at ang init. Tapos, yung mga dadalhin pa na lulutuin namin, eh hindi pa kami nakakapamili ulit. Eh, mamimili muna sila ni Rizel. Si Rizel ay aangkas na lang kay Angel papunta rin sa landing point gamit si Bia. Para hindi rin tayo abutin ng dilim sa pagse-setup, kaya pinauna na rin ako. At para solo lang din ako magse-setup. Otok talaga to si Angel eh. Eh sana naman pagdating natin doon sa mismong landing point ay hindi naman umuulan. Para na sa ganun ay makatapos agad tayo ng ating setup. Grabe kang makasilip dyan, Jack ha. Siya tara na muna para mabilis-bilis tayo makarating. Okay, we're here! Landing point! Alas 5:41 o mag-alas 6 ng hapon at meron pang araw. Mamaya maganda ng sunset, maabutan natin. Meron kayo nakapwesto sa pwestuhan natin kay Kuya Mike. Makakalalaman natin. Sarap ng hangin, ang lamig! Woo! Sarap! Di na kailangan mag-aircon. Apya. Oh, umayos. Apya. Nandiyo ka. Teka lang. Diyan lang muna ha. Kunin lang natin yung pangkaling. O pangkalang. Baka biglang dumarahi-diretso. Uy! Lumabas naman agad to si Jarvis eh. Dito, pwede rito. Ayos na rin ba yung mga yan mamaya? Ah, okay. Diyan ko sana planong mag-ano eh. Pwede dyan. Wan, dami nagpapalipad ng ano ah. Saranggola. O, dyan lang muna. Ay, Jack! Tumigil ka ha. Can things ever be the same? Sarap ng hangin, ang lamig. Dito lang tayo sa may pwestuhan na to. O dito, mas pantay yung lupa dito eh, mas okay. Kasi kung doon tayo sa dati, medyo pababa yung lupa. Hoy, Jarvis! Jarvis, dito lang. Kakagulo na itong mga to yun. At ibababa ko muna yung mga gamit natin. Mamaya ko ipakita sa inyo yung isang bagong isa-setup natin doon. Sana hindi umulan. Kung umulan man, sana nakatapos na tayo ng pagse-setup para all goods. Hoy, Jack! Tigilan mo yan. Tigilan mo. Teka lang, tingnan natin yung ating... Ang power station natin ay nakapag-charge naman kahit pa paano ng 6% ata. Nag-70% na. Shh, tumigil na. Pakita ko sa inyo ang ginawa ko sa ating hagdanan. Ayan, nasa may ilalim ng mismong flat rack. Isinabit ko dyan. Para hindi na gaanong sikip dyan sa loob. There we go. There we go. There we go. There we go. Alas 7 ng gabi. Hindi pa ako tapos mag-setup. At nandito na yung dalawa, si Angel at saka si Rizel. At eto, nagpe-prepare na ng pagkain at tango. Iingay na nung mga batuta. Oh. Siyempre, power dog. Ano mo si Rizel? Kung anong experience? Ano experience, Rizel? Malamig. Ang nasa-setup ko pa lang ay itong tarp at saka yung ating owning room. Yung owning room, dudugtungan ko dito sa may labas. Parang sa ganon, kahit dito sa medyo labas tumambay tong mga batuta ko, okay lang pagdating ng umaga. Hindi ko pa nilalagay yung sa floor or yung ground sheet nitong mismong owning room at nandun pa. Tapos yung ating pang ipapakita sa inyo mamaya, intay-intay lang.
Sana bukas makaharvest tayo ng power sa araw gamit yung solar natin. Ang lugar ni Kuya Mike ay solong-solo namin. Kami lang halos ang nandito. At yung mga kaninang sasakyan na nakaparada dito sa papustahan sana natin ay nakaalis na. Wala nang tao dito. At may mga ilan-ilan lang na nagpipiknik. Pero mamaya siguro aalis na rin sila. Nauna nang kumain ang dragon. O sige, ubos yan ha. O, pakainin na yan, pakainin. Nang tumahimik na yan. Kung makikita nyo, ang landing point ngayon ay napakaliwanag, unlike dati. As in, karamihan na matadaanan mo ngayon dito, may mga ilaw no. Pero walang ano rito ha, walang linya ng kuryente rito. As in, panay solar lang yung nagpapagana sa mga ilaw na nandito. Tapusin lang natin yung setup nang sa ganun makapagluto na rin ang asawa ko ng kanyang lulutuin. May lulutuin ka ba? Pero ipe-prepare mo na yung mango sticky rice. Mabala ka kung ano lulutuin mo. At gusto niya lang magmalaki ng kanyang mango sticky rice na mabenta ng kalatagan. Ubos yung kanyang mango sticky rice na niluto dun At hindi naman na masyado tayo nakapag-vlog dun Hindi ko napakita kung paano niya niluto. Tulog pa ako nung oras na niluluto niya yung mango sticky rice. Tapos na ang bagong content ni Angel. Kita ba sa camera? Kulay purple. Yan ang kanyang content. Pero ang tutulog dyan ay si Rizel. At dito naman sa loob ng owning room, naikabit ko na yung mismong ground sheet. Kaya pwede na nating ipakita yung susunod na gamit natin. At ito yun. Ito ang double cot bed. Kumbaga, yung single cot bed, ito naman, pang dalawahan. Tingnan natin kung ano itsura nito. At ito ay galing sa Great Outdoor Gear Store. At kung interesado rin kayo dito, ay pwede kayo mag-pre-order sa kanila. Kasi ubusan ng stock talaga nito. Hindi basta-basta nakakakuha ng stock nito. Malalaman natin kung ito ay matibay. Dahil dalawa kami ni Angel dito at first time namin magkakatabi sa camping. At laging ang katabi ay si Nene. Doon naman siya sa cot bed. May kabigatan din to Nakalagay sa bag ay SWS. Same lang nung sa single na cot bed. Pero mas malaki syempre yung bag nito. Siguro mga nasa 10 kilo to. At may dalawang unan. At mas malalaki syempre yung mismong paa nito. Grabe laki. So yung bawat paa nakatiklop siya ng ganito. So 3 ganito rin to. Yung sa mismong double. So ganito yung pagde-deploy niya. Ayan. Grabe laki. Tapos itong mga nakatiklop na ganito is ganito naman. So ganun lang pare-pares lang gagawin. At saka talagang malalaki at makakapal yung bakal. Siguraduhin kakayanin naman yung weight namin nitong dalawa. Kung makikita niyo sa cot bed natin na isa, 3 yung niya, mismong sa paa. Yung palang dito sa double cot bed natin is 4 na paa pala to. Akala ko 3 lang din. Tapos, ang napansin ko pa dito sa mismong tela nung double cot bed is yung ilalim niya. Ay, mga tahi-tahi na talagang para mas matibay. Binaliktad ko na muna itong mismong tela ng cot bed. Pero nilagay ko na yung mismong support dun sa magkabilang dulo. Para may kabit ko itong 4 na paa. Kasi hindi mo siya basta maikakabit na magkabila kung hindi mo muna ibabaluktot to. Kailangan mo na ibaluktot parang katulad dun sa single. Ganyan. Tapos may kabit yung 4 na paa dun sa mismong tela para mabatak yung mismong cot bed. Saka natin to bababa. Teka lang. Grabe. Talagang batak na batak to. Ang hirap Ang tigas. Ang tigas. Grabe. Teka lang. Ang kagandahan dito, parang sinukat sa mismong owning room. Yung haba niyan pa ganun. Ayun. Talagang batak na batak to. So hindi naman siya nakakatakot na i-push. Yung tipong mararamdaman mo na baka mamaya mabali. Ramdam ko naman O pagka ginano mo. Tigas ba? Bubusan ako ng lakas. Teka lang, isa na lang Last na. Ito na lang Ayun. Automatic pagka-push mo ganon, maglalak na kagad siya. Wow! Parang double talaga So yung unan may strap naman. Let's see. Ramdam mo talagang secured yung pagkakabahan na to kasi may mga tahi-tahing yung parang tali para hindi siya basta-basta mapupunit.
O, ikaw humiga. Tingnan mo. O, ikaw. Oo nga. Di ba? Oh. Dumadostos ka na pababa eh. Oh. Sakto sa double cot bed pala to, no? Oh, nice. Uy, walang lindo. Kaya nga, batak na batak eh. Oo. Oh. Uy, ang sarap kahit wala pang wala pang Mattress. Lalagyan pa ba natin o ano? Pwede naman na May dala naman ako dyan eh. Ay, parang gusto ko dun sa din to. Montana. Ah, sa Montana mas ano yan. Kasi mas malaki yung Montana eh. O to. Ayan, dalawa. Oh, dali. Si Daddy doon na lang si Daddy. Sabi ako na naman dun ah. Doon ka na eh. Aba. May na makakatulog na magkatabi eh. Danasin mo muna yun dun. Galing ano? Doon na lang si Dada, ano? Loko-loko. Galing no, pwede pala tayong ganito lang sa kalsada. Sa kalsada. Asya, ikaw eh magluto na. Itong mga to oh. Oh, pinakawalan ko na ang iingay eh. Solo-solo naman namin eh. 8:38 ng gabi. Sarap, ang lamig, ang tahimik. Kasi magpapasokan na at kaya wala nang gaano masyadong nagpupunta ngayon at busy sa sa mga asikasuhin sa school. Anong pagkain natin? Ayan. Siomay. Big siomay. Laki naman ng siomay na yan. Siomay, dynamite siomay. Tapos ang ulam ay itlog na pula with sibuyas and kalamansi. Ano yan? Ah, shirataki. Okay, kain na. Kain na muna tayo. Nagugutom na rin ako. Napagod ako kaka-setup. May papakita na naman to at may budol na naman daw. Oh. Anong budol yan? May camping budol na ako. Ano yan? Oh, ano to? Di ba ang ganda? Lagayan. Red chip. Nakikita ko yung red chip eh. Yabang eh, no? Yung lagayan ng ating cookware. Oh, okay. Ano ne? Malamig. Sarap. Paano yan eh? Pasokan na. Sa ano po, walang pasok. Ha? 11 to 15, wala po pasok. May wellness break daw sila. Bo? 11 to 15? 8, 9, 10. Oh. Tatlong araw lang. Dami na naghahanap sa'yo ah. Ano? Rizal. Babasa mo kang comment. Magbablog ka na raw ba? Magbablog ka na ba? Ewan. Yung bata ka, gustong-gusto mo mag-vlog ah. Hi guys, welcome to my vlog. Yung maliit pa ano. Ano yan? Photoshoot? Sa camping? Wow! 10:30 ng gabi at nag-ayos-ayos lang kami ng aming mga gamit at si Rizel rin nandun. Tulog ka na ba dyan, Rizel? Lamig na lamig eh. Nanonood pa ata ito eh. Pil na pil niya ngayon ng camping eh. At yung dalawa kong batuta, si Mocha at saka si Kopi ay nandito sa may harapan. Yung upuan na tambayan dapat namin, eh nakatulog na yung dalawa. Tulog. At least nandito lang naman sila sa harapan eh. Si nanay ang katabi namin, ayun oh. Si Angel, na hindi nilalamig dahil nag-electric pan pa. Oh, ayan oh, naka-electric pan pa oh. At dinala ko din kasi isang lamesa, ito yung IGT table. Etong isang table na to, ito yung egg roll table. Ang kagandahan dyan sa dalawang yan, pwedeng itaas yung mismong paa. So kung halimbawa hindi pantay yung lupa, pag ganun, pwedeng i-adjust yung paa, kaya pantay. Anong feel mo dyan sa ating cot bed na yan? Quarantahin hack. Quarantahin hack. Diba? Kapag ito lang, babangon ako ng so most probably papatulong ako sa Oh, ganyan. Ngayon, hindi. Kasi, Oh. hindi nasasakit ang bewang ko. Hindi sasakit ang bewa. At ito nga palang Opular. Ngayon ko lang nalaman at ngayon ko lang din nakita. Tagal lang, buksan ko lang yung ating ilaw dito sa DJI. Ayan, para kita-kita. Na meron saksakan siya ng USB Type-C dito. Kung halimbawa ang lobat lahat ng battery yung dala, eh, pwede naman siya isaksak dito. China-charge ko din kasi yung mga ilaw ng batuta. Oh, ang dami. Patayin ko na to. Oo, at nasisilaw ako. Oh, sige, ito na lang iwanan daw bukas. O, ito, patayin na to. Yun! Opo nga, no, parang lampshade, ano. Feel na feel ko ang tulog ko ngayon. Dito, sa kaliwa, kita yung mismong bundok at yung mismong buwan. No? Tapos dito naman sa may paanan namin, kita yung mismong city lights. Pahabol muna bago kami matulog. Siyempre katabi namin yung tatlong babae. At ipinasok ko na yung dalawang nandun nakaupo sa may harapan at gawa ng baka mamaya ay may makitang
Pag-alagalang aso'y habulin. May higaan ba ako dyan? Parang wala rin. Ang kagandahan dito sa cot bed na to, dahil mataas siya, pwedeng sa ilalim din yung dalawang barako kung matulog. Nandun ba? Sila. Yun, nasa dulo. At saka iba pang gamit, pwedeng ilagay dito sa ilalim. Oh, ay siya, tutulog na kami. Good night. Kita-kits bukas ng maga. At maaga pa ako maghahatid ng aking pasahero. Wow. Good night. Gulat kami, oh. Sabi na, hindi pwede sa ganito to yan. Likot matulog, eh. Oh, tayo. Hindi ka sumama. Diyan ka lang, diyan ka lang. Mama, Nene. No. Ay, Ano? kumangon ka. Kailangan itali ito. Nagulat kami ni Angel, eh. May lumagabog, eh. Okay ka lang? Hindi ka hindi tumama ulo mo dun sa box. Hindi naman. Nilagyan ng tali para hindi ka umano. Ay siya, labas muna. Tatawa-tawa ka sa nangyari sa'yo. Alinjo ka. Gulat kami. Malikot kasi matulog to, eh. Naranasan niya nasa cot bed, single lang. May naglilipat na purple tent. Cot tent. Dahil may batang kumalabog. Lipat. Lipat, ngani. Oh, Ayan, tingnan mo nga kung ano, kung pantay na yan o ano. umiga ka ulit. Yung bahay ko, kung saan napupunta. Yung bahay daw niya kung saan napupunta. Yan ang kagandahan sa ano, sa cot bed, cot tent. Mabilis lang maglipat. Ayan. Ayan, pantay na yan. O ayan, mas pantay na dyan. Magigising ako yung yung view ko, na grass. Oo, sinabi nga niya yung kanina. Purple pala to. Pati pala ano nito, eh. Eh, lahat naman ng gamit ko eh. Gamit niya eh. Pati yung sleeping bag eh. Kaya nga daw, para daw siyang nasa castle ni Sophia Dappers. O ayan, okay ka na dyan. Diyan lang naman kami. Huwag lang sanang ulan. Pagka umulan, masusubukan yan kung mababasa ka sa loob. Isarado mo na lang itong nasa labas para hindi ka pasukin dyan. .30 ng umaga at maliwanag na kagad sa labas. Pero maulan. Diyan lang. Hindi lalabas ha. At maulan. Pero kanina maulap din eh. Baka ganito ang magiging panahon natin dito. At nakalagay din sa weather forecast hanggang bukas. At si Nene ay inisod namin at nilipat namin dun. Para hindi mabasa sa ulan. Salamat. Ano oras tayo bababa? Umuulan. Magluluto ka pa kasi. Sige. Hindi pwedeng lumabas ang mga batuta. Dyan lang. Isa, huwag kayong mag-away dito sa loob. Paano tayo mag-charge ng ating power station kung walang araw? Ano kaya, charge ko muna to sa bahay. Nakaranas ulit ng malamig sa umaga. Grabe na naman yung fog dito sa landing point. Maambon-ambon pa. Maya-maya siguro lalarga na kami. At nagluluto pa ng mango sticky rice ang aking asawa ko. Napuyat ang isang bata. Mamaya palipatin ko yan pag tayo aalis na dun. Dyan lang. Hoy, Jack! Ginagawa mo na naman dyan. At yung tatlo naman, si Jarvis, si Nanay at saka si Mocha, ay nandito sa loob ng tuktok. Dyan lang. May tubig naman sila dyan eh. Mamaya pagbaba, ay kukunin ko din yung ibang gamit ng mga batuta. Yung meron silang hoodie jacket eh, para hindi din lamigin. Buti na lang, nadala ko nga itong hoodie jacket ko eh.
At yung ating EcoFlow dito. Waterproof naman yung ating EcoFlow na camping light. Mayroon pang 4 na bar. 25% lang yung nabawas. Try na natin i-charge tong isang battery ng ating drone na Air 3S. Lobat gamit itong kasamang Air 3S na charging cable dito sa ating DJI Power Mini 1000. Kakabit lang naman to Tingnan natin kung gaano kabilis mag-charge gamit ito. At makikita natin mismo dito sa display panel niya, may lumabas ayun kung ilang percent yung sa charging ng battery. 22%. Natin kung gaano kabilis. Grabe. Kaya pala niya ng 110 watts yung charging. Mas mabilis nga to kaysa dun sa mismong ginagamit natin na charging hub. Kasi itong sa charging hub is mga 60 watts lang to. Ito maabot ng 110 watts Mas mabilis nga to, mapupuno agad. .40 ng umaga o mag-aalas 11 ng umaga. At sa wakas ay umaraw na dito sa mismong landing point. At nakakagala na naman ng mga batuta Pinakawalan ko na muna at kami na lang naman na nandito At kanina, alas 7 ng umaga ay umalis kami ni Angel para ihatid ko siya. Kaso nagkaroon ng problema si Bia. Naplatan pala kami, kaya pala ang hirap niyang i-drive. Yun naman dalang pambomba ni Angel, lobat. Kaya ang ginawa ko, bumalik muna ako dito paakyat para kunin yung pambomba dito kay Max. At buti na lang, wala namang butas si Bia at nahangin na naman din agad. Tapos kanina ay dala-dala ko rin yung ating power station para i-charge mismo dun sa bahay. At gawa ng kanina nga makulimlim, akala ko magtutuloy-tuloy na maulap dito. Buti na lang at umaraw. Buti naman at kasya lang din naman dito sa mismong ating top box itong ating power station. Tingnan nyo naman. Full charge na siya, pero syempre kakabit pa rin natin yung solar para na sa ganon habang ginagamit natin yung mismong liwanag ng araw ang kinukuha nating enerhiya. Okay ka na, kumain ka na dyan. At may mga dalahin din ako na kinuha ko dun sa bahay tulad ng mga jacket nitong batuta at kagabi talaga nararamdaman namin na nanginginig sila sa lamig. Butit mahangin naman at yung hangin din naman dito ay malamig. Power dog. Wait, maghintay matuto maghintay. Nandito agad basta narinig na kakain na mga nagpulasan na umiinom na agad ng tubig para ready na kumain talaga itong mga to. At kung napapansin nyo pala bagong groom itong mga batuta ko. Kalbo yung 4, si Kopi lang talaga yung lagi kong pinapa-summer cut kasi nalulungkot to pag talagang kalbo. Etong mga to sanay naman. Wait lang nanay, nagbilad ka na naman sa araw dyan. At kanina rin pagkatapos kong ihatid si Angel ay pina-change oil ko na si Bia. At nasa 3,000 na yung odometer at umiilaw na mismo yung nakalagay na oil. Pagka ganun kasi ibig sabihin warning na masyado nang malayo yung binabiyahe at kailangan na magpalit talaga ng langis. At buti na lang ang gamit natin ay speed metal at hindi naman ako nagwo-worry na kahit inabot tayo ng 3,000 kilometers okay pa rin naman yung takbo ni Bia. Siyempre speed metal diyan tayo tiwala sa speed metal Dito. Teka lang. Okay na yung 3 doon. Nanay, Jarvis dito. Ubos yan ubos. At mamaya na ulit hapon ng ulit niya mga yan. Mamayang gabi. I-set up ko na rin yung ating solar para hanggat may araw, hindi sayang yung araw, yung liwanag. Saktong-sakto yung araw dito. Ayan, dyan ko inilagay. Buti na lang nakahabol yung binili kong extension wire nitong ating solar para umabot dun sa mismong pinaglalagyan ng ating power station. Gugutom ka na ba? Hindi pa. At ako mamaya muna ang kakain. Ubos! Said ang power dog. Ang dami nyo na namang power. Sarap ng hangin. Sarap tumambay dito. Okay. Sakto. Mahaba pa yung ating wire na binili.
Tingnan natin kung ilan ang sagap ng ating solar. At ang solar natin, yung naandun sa labas is 220 watts yung ano niya, kayang i-harvest na energy mula sa araw. Ay siya, i-charge ang dapat i-charge. Itong ating remote control ng drone, power bank, at itong packet 3. Ilan ang konsumo? 50 watts. Isaksak ko na rin pala yung ating laptop. I-set up ko na yung ating editing area dito. All goods. Tapos na ang setup. 99%. Ang ina-harvest ay nasa 117 watts. Mga ganon. Maya-maya ko gawin yung inuutos sa akin ni Angel. May inuutos pa eh. Kakain muna nito. Tikman na natin. At mabigat sa tiyan to eh. Busog ka kagad kanina, ano? Mabigat sa tiyan to eh. Ito, 12:30 ng tanghali. At nakakaantok yung hangin. Ginawa ko na muna inuutos sa akin ni Angel. Minarinade ko yung liempo at lulutuin niya siguro mamayang gabi to. At kung nagtataka kayo bakit mga nakagantong resealable yung ating mga pagkain, isang alam ko, nape-preserve nito yung lamig ng mismong pagkain pag nakalagay sa ganitong resealable. Yan kay Angel, ewan ko kung saan niya nabili ni Angel yan at saan niya nalaman yan. Tingnan niyo tong 4 na batuta ko. Laging magkakasama. Si nanay lang talaga ang behave pag sa ganitong camping eh. Nandun lang. Hoy, halika rito, halika. Sinong pasimuno niyan? Hoy, Mocha, ikaw pasimuno, halika rito. Pero pagkadating naman ng gabi, hindi naman sila gaano lumalayo. Pag tinawag ko, bumabalik din agad. Halika na. Alam niya, kanina pa ako tawag eh, hindi niya ako pinapansin. Punta na. Pag sinundan tong dalawang to eh, ikaw mamamagod. Ang init pa. I'm a shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like it's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town? Yeah, I must be lucky. At full charge na ang ating packet 3. Kagandahan dito, dun sa retractable. Pagtapos mong gamitin, hilahin mo lang, babalik na siya. At kung tatanungin ninyo kung ito bang USB na to na retractable na to, pag nasira, paano na? So meron naman nabibiling replacement nito sa mismong DJI. Wow, ganda ng mismong bato ng kuryente. At ang aking pamangkin na si Rizel ay nagugutom na naman. Magano daw siya toasted cheese sandwich. Dito isasaksak. Tingnan natin kung ilan ang konsumo ng mismong toaster. Turn on the AC. I-turn on ang toaster. Ayun, umilaw na. Halos 650 watts ang konsumo. Mga 600 watts to. May china-charge pa tayo eh. Mahangin na malakas at maitim ang ulap. Nasa may taas namin yung ulap. Malaman natin kung dito yan papatak or lalagpasan lang kami. Automatic naman namamatay yung mismong toaster natin kapag umabot na siya sa certain temperature at nakabawas ng 2% sa ating power station. Pwede na to. Rizel Dun, patok mo dun. Yun. Diba? Maybe I just wanna see you. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Alas 4 ng hapon at kasusundo ko lang kay Angel. Kadarating-rating lang namin. At yung mga dinaanan namin ay may umuulan, merong hindi. Dinare-diretso ko na kaysa tumigil kami at inaalala ko tong si Rizel. Baka mataranta to pagka yung bumusang ulan tapos may kasamang malakas na hangin. At pinasara ko yung mismong owning room eh. At yung mga batuta ay nasa kanya lahat. Binihisan na niya ng panlamig. Hoy! Doon nga na! Sakto pagkarating namin saka umulan. At madilim talaga yung kalangitan. At inaalala ko rin yung dito sa owning room. At pagka ito kasi naipon yung tubig, tutulo dun sa loob. Ibababa to para dito umagos yung tubig. Ayan na nga. Ikaw, doon ka muna sa tuktok. At pagka nagkita na naman kayo, pambuno kayo. At yung Tres Marias, nasa loob ng content ni Rizel. Ako nga, nilalamig na habang nagdadrive. At talagang madaling-madali ako. At ito si Rizel lang inaalala ko at 5 batuta nanginginig sa lamig ka naman. Sana daan lang tong ulan na to. Hindi na sana tumagal pagkabuhos ng maitim na ulap. Ito talagang maulan
Ang cute. Tingnan ng tatlo. Naka-purple din. Hoodie jacket eh. Priya the first impressed. Ang cute eh. Si Jack, nagsusumiksik dun. Lamig. Mamaya, may ligo na to. Akala mo may mga alagang kung ano dun sa Hotdog. content eh. Hotdog. Ay, yung ano, Yung dragon, nanginginig. yung dragon na Ano? Isang buhos lang yan. Ano? Umano na, lumiliwanag na yung ulap. Nauubos na yung ulan. Wala na nga ang ulan. Pero tingnan nyo naman ang pumalito. Grabing kapal ng hamog. grabe. Papainit ng tubig. Ang nakokonsumo ay nasa 650 plus. Dun sa ating water heater. Mamamatay naman automatic yung pagka kumukulo na eh. Ganito ang itsura sa loob ng owning room kapag yung mahangin. Siyempre kung saan nanggagaling, doon papasok-pasok yung mismong side. Kung walang ganitong extension cover, papasok din yung mismong tubig ulan doon sa loob dito. Gawa ng mismong ito ang sasalo ng ulan pagka yung sa hangin. Okay naman sana yung cover nitong ating owning room. Kaso pagdating sa ilalim, wala na siyang zipper. Sana meron man lang strap dito or velcro strap ba ang tawag doon. Hindi to para hindi na siya naangat kapag humahangin. Kasi pagka ganyan umaangat eh. So ito na to, yung mesh na. So tatagos na diyan yung tubig. Ang zipper lang is dito lang sa tabi at saka doon sa kabila. Yun ang kailangan na i-improve dito sa owning room na to. Lagyan ng velcro strap dito sa may ilalim para hindi siya aangat kapag dito mismo nanggagaling yung hangin, dito ang buga. Kahit dun sa kabilang bintana, sana ganun din. Pero pagdating naman dito sa pinto, kasi side naman to, okay lang din naman. Yun naman sa kabila is, ang humaharang naman ng hangin doon is yung ating tuktok kasi dun yung side ng tuktok. Kaya okay lang. Yan, lumiwaliwanag na ulit. Nawala na yung kaninang makapal na ulap Nag-aalisa na sila. Ito ang kagandahan sa side owning ko na to na quick release. So, kung ano yung setup ko kay Guapa, pwede ko rin gawing setup kay Max. Kahit yung RTT, pwede ko rin ilipat kay Max kung halimbawa si Max ang gamit natin, di ba? Yun ang kagandahan sa mga setup na ginagawa natin sa tuktok natin. Ang hindi lang natin pwedeng ilipat kay Max na setup natin kay Guapa ay yung kanyang winch. Yun lang ang hindi pwede. Pero pagdating naman dun sa RTT, side owning, pwede nating ilipat-lipat sa dalawang tuktok natin. Check natin si Jarvis kung anong ginagawa sa loob. Behave. Dyan lang. Safe na safe ka dyan. Naka-elepante ka pa dyan, daya pero. May tubig ka pa dyan, dyan lang. At nasubukan ang bagong-bagong purple tent ni Angel. Wala namang tagos. Nasaan na yung tatlong dyan? Marias. Akala mo, pinapainitang mga itlog yan Baka naman di makahinga yan. Nanginginig. Sige, takpan mo na muna. Di ka naman makalayas-layas. Ako nga rin, nilalamig na ako At basa ako Mamaya-maya ako magbabanlaw. Okay, kumulo na, namatay na yung ilaw At 6% ang nabawas dun sa pagpapakulo. Habang tulog ang mga batuta, kami naman ay kakain muna para uminit-init ang pakiramdam at ang lamig talaga. Nakapagbanlaw na rin sa wakas. At inayos na ng aking asawa ang higaan. Kaso, yung 4 na batuta ang nandito. Wow, lamig na lamig Charge. Charging, 10%. Lamig na lamig ka naman dyan? Jack, ano nangyari sa'yo? Sinong gumahasa sa'yo? na para pag ang naghahasa ka dyan. May panginig-nginig pa yan, Tapos may padila-dila pa yan, Jack, sinong gumahasa sa'yo? Na paano na yan damit mo, Ang lamig, ikaw din. Ikaw, ano yung tsura mo yan? Hindi ako nilalamig. Hindi ka nilalamig.
ito. Hoy! Hoy, Sophia the First and Friends. Hoy. Ay, nanay. Ay, nanay. Isus, lamig. Para ka palang nanonood ng sine Oh. Oh, ito yung screen. Ang galing hindi halatang may mesh pa. Ano, kamusta ang tulog kagabi dito? Hagok. Hagok. Nagsasagutan nga kayo ni Jarvis. Oh, sobra ka. Sagutan kayo ng hagok mo ba? Okay, 8:30 ng gabi at medyo ang tagal-tagal ko rin pala nakatulog at habang ako'y natutulog, busy itong aking asawang magluto. Boss, ano niluto mo, boss? Wow, bistek? Tama ba? O tapos ito, ano to? Yan din yun. Pinalambot ko lang dyan. Pinalambot mo lang dyan. At tapos kanin. Okay na, pwede na mag-dinner. Pwede na mag-dinner. At teka lang, bago tayo mag-dinner, may dala ako dito Makatanaw na. Ito, matagal na ito na sa amin na binigay Wine. Sparkling lang naman to, hindi naman talaga siya yung wine. Ito ba? Yan, labas mo na yan. Alam mo kung bakit merong cake? Bakit? Nag-birthday si nanay Si Gianni Oo nga. Nag-birthday si Gianni. At ang mga batuta ay tulog na tulog. Ang sarap ng tulog nila Alam ko, tiramisu. Oh, tama ako. Tiramisu cloud na maliit lang. Okay na yan. Bukod sa birthday ni Gianni ay 10 years mo sa trabaho. 10 years. Na ngayon ay malaya ka na. Malaya ako. Yun ba yun? Ay siya, kain na. Habang tayo nakain, tsaka tayo magkwentuhan. Excited kumain yan. Oh, ito. Oh, ano naman? Kakainin mo naman. Ready na ba? Ready na ba? Oh, kala mo naman kumukhaan na itong dalong to. Oh, Baka tumalsik Baka tumalsik sa... ganun lang yun. Tutunog lang yun. Baka kasi Kala ganunin mo natin. naman. Ganon. Ano yun? Champagne? Boss, madam. Lamig. Oo. Di ba gusto niyo malamig? Tapos ngayon, re-reklamo kayo malamig. Hoy, wala sinabi. Ang sabi lang, ang lamig. Uy, yumaya naman to sa talagat na mag-iinaw na to. Yan ba yung inano ko? Dinarinig ko? Opo. Parang grape lang. Grapes lang yan. Oh, lamig. Subo muna ako ng isa at pasalamatan ko din yung mga members dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat kay Kwentong Camping, kay Aisha D15, Travel ni Ronsky, kay Ram2974, Pinoy Grams Travels, Super Erap, at saka kay Cyril Makilan 640. Tech Academy, Erica Budget, Jose Dormiendo. Maraming salamat din kay Ansaya TV, Short Beats for You, Yani Salta 6589. Thank you so much kay George Beverly Galendez at anak ng Pogi TV. Wow. Meron pang fax na sign. Ibig sabihin, matatagal na silang member dito sa YouTube. Pag ganun na yung mga logo ng kanilang membership. Thank you so much po kay Maring Duday, Raymond Drueda, JC06, Ten-Tail Sun Trails, Tim Versosa 9345. Pasensya na kayo, medyo naipon ang ating mga bagong YouTube members at ngayon ko lang ulit kayo napasalamatan. Maraming salamat John Nicolas 2207, John Y2S, X Brime, Just Observer at kay Jerome Coma. Maraming salamat sa pag-upgrade ni Maraming salamat kay Di Mga Banal. Maraming salamat sa pag-join ni 3rd Place 9221, CatCat 4566 at syempre, ang nag-iisang taga-Zambales, walang iba. Wow! Watch episode! Shout out! At syempre, hindi rin natin palalagpasin ang magpasalamat sa mga nagpapadala ng kanilang super thanks kay Nos1256. Salamat para kay Jack and Coffee, sabi niya. Kay Michael J. Paraino, sabi niya, thanks. Kay Ria Gwendel Estapa, ikaw ang dahilan ba't nag-start kami mag-camping. Sana minsan makita ka namin kasama ni si Ma'am Angel at mga batuta. Sige po sir, soon. Sana ay magtagpo rin ang ating mga landas kung saan mang campsite tayo magka-camping. Maraming salamat din kay Digital Danggit.
Ibang klase ang composure at resilience mo. Chip, saludo ako sa iyo. May you blessed even more. Positive vibes talaga, nakukuha ko sa iyo. Salamat na marami. Pagpasensyahan mo na muna at naway makatulong sa pagbili ng bagong gear. Maraming salamat po. Kahit malaki man o maliit yung pinadala ninyo, malaking tulong yan pag pinagsama-sama. Maraming salamat, Ethan, 8174. At sa lahat ng mga members na nakapanood ng aking video, kung saan 5 years ago yung nakaraan, nung time ng struggles natin, na parang bankrupt na ako. Naalala mo yung nagbibideo ako sa loob nung parang yung kwarto ko, yung editing room ko noon dati, na sabi mo, akala mo nababaliw na ata ako. Siguro baliw na siguro ako ngayon kung kung hindi ko ginawa o hindi ko pinasok yung pagbablog para ma-divert yung mga problema nung time na yon. Halos bankrupt na ako. Alam mo ba na 500 na naman ng pera ko? Halos? No. We are bankrupt. Talaga. Totally. Kaya 500 na ng pera ko. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng mga panggastos. Mga... Surviving. Kaya nga, yun yung survival time namin yung pandemic. Kaya kung nakikita nyo kung ano man ako ngayon, kami ngayon, maraming salamat din sa inyo kasi yung pagiging membership nyo ay malaking dagdag na tulong. Lalo ngayon na marami na tayong mga nagiging sponsor, maraming salamat. Dati, ano nga ba yung isang pinapangarap ko dati, man? Pangarap mong magkaroon ng drone. Pero Yeah. sobra-sobra yung binigay sa iyo ni Lord. Ayun nga. Yung bilines sa yung drone. Hindi lang isa. Oh, hindi lang isa, ang daming box, di ba? Gusto mo pa bagang ulitin? Ganun. Meron Nakakatuwa lang. talaga. Meron talagang plan. Merong kinuha sa'yo, pero hindi ibig sabihin hindi ka mahal or whatsoever. Merong mas magandang plano sa'yo. Merong gustong i-improve sa personality mo. Kasi hindi ka naman ganyan eh. Nasa ano ka lang para ka lang, yung computer shop natin parang isang box. Nandun ka lang. Nakakulong ka lang. Nandun lang lumalabas. yung comfort zone mo. Hindi ka, you never tried other things rather than sitting on your computer chair. Siguro tama yung sinasabi nila na hindi ka mag-group Hindi ka kung nasa comfort zone ka lang. Oo. Kailangan mo talagang lumabas. After nung lahat ng pinagdaanan namin sa loob ng 5 years na yon, mas lalo kaming pinatatag Nandito ka na sa panibagong challenge. na kung baga saan ang ating plano is mag-a-align ba? Magwo-work ba? Magwo-work ba? Magtutugma ba sa lahat ng gusto nating gawin? Hindi Na- ba tayo magka-crash? Crash landing on you? At marami naman tayo adjustment. Napuna ko unang adjustment. Kailangan laging kailangan laging mahinahon. Hindi na ba kami hindi mahinahon? Ay, hindi, kasi minsan nagsasalubong tayo eh. Kaya nga. Kaya kailangan hanggat maaari, mahinahon magsalita para hindi akala na parang galit kagad. Alam mo, sa edad natin, sa edad ko din, Magagalitin na talaga eh. hindi naman magagalitin. Dapat, yung sensitivity level, dapat mas sensitive ka, mas careful ka sa mga sasabihin mo, gagawin mo. Hindi dapat nagsasalita ng based on your feelings at the moment. Kasi doon nagiging disaster. Pansin mo? Oh. Sometimes doon ka pa nga nagkakamali. Pagka yung frustrated ka na. Frustrated. Letter P, frustrated. Parang napupuna ko. Cake na yata ang kinakain nyo ah. Nasa kanin pa lang ako ah. Ang daldal mo eh. Kahit nanto kami, magkaka-energy yata tayo dito na yun isa. Parang mas marap to sa kape kaysa sa wine. Ano, masarap. Hindi siya masyado matamis. Wala, namigbagang. Naka-t-shirt lang kayong dalawa. Wala mong kaming choice eh. So, tingnan natin sa buong isang taon na to na pahinga ni Angel. Kung magwo-workout ang plano namin. If ever mag-workout, thank you. If hindi, plan B. Plan B, plan C. Ang Hanggang- A to Z naman ah. Meron pang 1 to 1 million.
Alphabet lang pinag-uusapan. Alphabet lang ba? Meron naman NG pa. Oh. So sa mga advice ko din sa mga nag-uumpisa na pinasok yung ganito, yung pagbablog, hindi siya madali. Pero enjoy mo yung process. Enjoy mo yung ginagawa mo. Hindi mo aakalain na yung mismong ginagawa mo na nag-e-enjoy ka na lang, nahaabot mo na pala yung mismong dating pinapangarap mo lang. Matagal siya. Alam ko merong shortcut. Pero once na minadali kasi natin yung proseso, parang minsan hindi mo agad ma-handle, ang bilis mo din lalagapak. Kaya mas maganda na dahan-dahan lang. Utay-utay lang. Mukhang Koreano si Nino. Yung vocal. Let's go po. Opa! Opa! Kang kita dyan eh. Hindi ko man lang natikman yun. No? Baka pwede mo naman subukan. Oh. Wow, ang sweet! Gusto baga sinusubuan. Happy birthday, Gianni. Sarap pa. Sarap nga. Hindi masyado matamis. Tingnan natin. So nakatapos na tayo ng 5 years yung sa plano ko. Tingnan natin kung another 5 years kung saan na tayo. Madami pang mangyayari. Oo, ang tagal nun eh. 5 years yun eh. 5 years yun. Kaya ako ginawa din pala yung video nun 5 years ago. Hindi ko rin kasi alam kung anong mangyayari talaga. Hindi ko alam kung buhay pa ako nung time na to. Kasi yung pandemic talaga eh. Pandemic Talagang- hits. Pandemic hits talaga eh. Sabi ko nga, hindi ko alam kung buhay pa ako. Hindi ko alam kung nagbablog pa ako. Hindi ko rin alam kung saan na ako nandun. Eh, sa awa naman ng Diyos, eto, buhay pa rin. Nagbablog pa rin. Niwala ka lang. Sa plano sa'yo. Siya lang nakakaalam. Aba, at nakarandam ang kopi. Lumabas ang kopi. Ayun, hawak na Rizel. Yung tatlo nandun pa rin sa kama. Grabe ang hangin. Hindi nagustuhan ko sa landing point eh. Pag yung gantong ano na, para ini season na. O, ligpit. Siyempre, luto ko. Ano ko, ligpit ko. Oh, syempre naman. Saan ka ba? Ba't nandyan yung kumot mo? O, bigyan mo na yung kumot. Bigyan mo na yung kumot at doon na siya. At tayo magmamasahihan pa. Kailangan mo ako masahihan ng pao. Hindi daw malamig, mamaya panginig ka na naman dyan. Baka naman tumumba ka na naman dyan, ha? Oh, ang galing. Sabay talokbong, ah. Hoy, No. pao muna. Aray ko. Pao. Okay na yan, tama na, ang dami. Ikalat mo. Haplas eh. Aray! Nangya ka. Okay na yan. Ikaw. Wala ang sayo. Giling-giling ko. Nakarinig ko yun sa mga tricycle driver. Tingnan mo to, sino yung isang yan? Oh. Oh, tingnan mo yung damit, oh. Sino yan? Si Kopi ata yan eh. O, si Kopi yan. Tingnan mo yung damit, oh. Pag yan tinanggal mo, lamig kata mo. Ayan mo, hindi na yata nilalamig eh, mamaya. Okay na, hindi ka nabitin sa camping. All goods na. Baka naman ikaw ang magsawa sa camping kasama ko. Siguro nga. Oo, tingnan mo. Baka hanapin ko naman magsolo ako mag-camping. Ngayon pa lang nananawa ka na. Umpisa pa lang, Dwayne. Wala pa tayo sa exciting part. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Ang ganda ng kopi ko. Oh, tabi tayo. Dali, parang ayaw mo, liti ka. Ayaw mo? Ayaw? Jesus. Okay na, ayun na si nanay. Happy birthday, nanay! Happy birthday. Oo. Happy birthday. Tada! Oh, nahulog na! Sino yung nahulog? Ay, nahulog. Si Jack yung nahulog. Jack! Oo, ayan oh, wala si Jack oh. Isang dimension ka na papunta, ha? Oh. Di ba nanay, ihi kasi dito.
5:30 ng umaga. Ay, at palabas na yung araw. Hindi naman umulan, pero napakalakas ng hangin. Tingnan nyo. Oh. Natanggal na yung pole dun sa labas eh. Oh. Tapos ito, umangat-angat na dahil dun sa hangin na nanggagaling dito sa may harapan. Ay. Ganda ang panahon. Oh. Ay, lumabas kayo. Ay na, ang araw, malapit na. Oh, labas. Sige, baba. Dito, safe na safe si Jarvis eh. Walang gaanong ramdam na hangin sa loob eh. Ayan na nga, dinala na ng hangin. Oh. At ititiklop muna namin to. At si Nene ikasama sa pagbaba ni Angel at mag-e-enroll na eh. Bye-bye. Doon mo na lang pakainin yan ha. Bye-bye. Ayos naman ang tulog. Kahit malakas ang hangin. Ikaw? Hindi ako nahulog. Hindi ka nahulog. Ay siya, mag-enroll muna. Magpapasokan na. Hoy, dito lang. Hindi susunod ha. Hindi susunod. Copy. O, dyan ha. Si nanay ay lumabas. Nandun lang. Ingat ha. O, kapit dyan. Kapit. O, ingat. At umuwi na sila. Pero babalik pa naman sila sa susunod na araw. At gawa ng syempre, tutulungan muna ako magligpit ng ating mga setup dito. At mananatili muna ako dito para makapag-edit. At niready ko lang yung ating solar para makasagap na ng enerhiya. O sige, maglaro muna itong mga to dito. Oh. Hoy, Jack, labas ka muna. Labas ka muna. At ayun, meron ng energy na nasasagap ang ating solar. 9 watts. Pero sa oras na talagang tumaas na yung araw, siguradong mas mataas na yung ibibigay na energy sa atin. Dahil sa energy crisis na nararanasan natin ngayon, at alam ko sa may parting Central Luzon or ibang bahagi ng Pilipinas ay nagkakaroon ng brownout or may schedule ng brownout. So itong DJI Power 1000 Mini, ang may recommend ko sa inyo ngayon na power station kung sakaling naghahanap kayo. Dahil sa compact and portable siyang dalhin, hindi lang sa bahay mo siya magagamit, kundi pwede mo rin siyang gamitin sa camping. At isa pa doon, sa ganitong kaliit na power station, meron na siyang 1 kilowatt na capacity. Biruin mo yun kung gaano katagal mo na magagamit to. Kung magcha-charge ka lang naman ng cellphone, ng mga devices mo na dala-dala sa camping, at pagdating naman sa bahay, electric fan or kung anumang appliances na meron ka, kayang-kaya naman ang ating power station na to. Kaya sa mga susunod na tuk-tuk camping adventures natin at mga biyahe ay itong DJI Power 1000 Mini ang magiging dala-dala natin at gamit-gamit. Nang sa ganun, masubukan din natin yung car battery charger cable nito na kung saan magpapalit ako ng battery ng ating tuk-tuk para mas masubukan. At kung pagdating ng biyahe, hindi na tayo mangangamba na malobat itong ating power station. At bago ko tapusin tong vlog na to is isang advice from the experience na sa pagbablog na ginagawa ko, mas lagi kong pinipili na ipakita yung tunay at totoong mga nangyayari. Kasi nga vlog nga di ba? So, it's my story kung anong mga nangyayari dito sa vlog na to. Ayan, totoo yon. Hindi ko pinagsisihan lahat na pinapakita ko kung ano yung totoong nangyayari sa akin. Siyempre, pagka totoo yung mga pinapakita mo, mas kinapupulutan ng inspirasyon ng mga tao, di ba? So, paano? Kita-kits tayo sa next tuk-tuk camping adventures natin at kung saan man yun, abangan nyo na lang sa next upload. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Ako si Aywa. John Fox, samahan niyo maglakbay, bundok, malok, patagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating hahanapin, upang ang kalikasan ating